Hi everyone! Welcome again to my channel. So, nag-snow nga pala dito sa lugar namin guys. So, ito nga pala ang unang snow sa winter season namin. So, pati yung mga dahon ng mga kahoy, yung mga sanga ng mga kahoy, pati yung kable, ayan, pinatungan na rin ng snow. So, medyo, maliwanag tingnan kahit makulimlim yung panahon dahil yung mga bubong nagiging puti na rin. So medyo makapal ng konti yung snow, kaya lang mabilis lang siyang natunaw kasi nga soft yung klase ng snow ngayon. Hindi siya yung tipo ng snow na mabigat na snow. Yan, napaka-soft lang talaga niya. So mabilis lang siyang matunaw. So, mas maganda dito tingnan banda ng mga bandang alas 7 ng umaga kasi hindi pa masyadong mahangin. Pero pagdating ng mga medyo alas 10 na, may hangin na, ayun, unti-unti na siyang natunaw. So, totally natunaw siya ng mga bandang hapon na. Wala nang snow, totally bumalik na sa dati. Yan, napakabilis na tuyo ng snow. So, parang hindi siya nag-snow guys. Dahil kasi yung mga pagkawala ng snow ay yung lupa din ay napaka-dry na. Ayan, so matagal kasing walang ulan dito sa amin, kaya ayun, sobrang dry din ng hangin. So ganito nga pala yung hitsura, ayan. Masarap siya ilagay sa halo-halo kasi napaka-soft ng snow guys, ayan. Diba? Pero never pa akong nakatikim ng snow. So, ito nga pala ay kuha ko day before mag-snow. Ayan, kasi medyo matagal na rin akong hindi nakapag-upload at marami na akong utang sa inyo. Ayan, wala nang balita sa mga succulents ko. So, ito nga pala yung hitsura nila ngayon. Yung iba nga pala ay unti-unti na silang kumukulay. Kasi kapag papunta na kaming spring, yun yung nila, yung todong kumukulay sila. Ayan. So, ito nga pala ay bandang alas 10 ng umaga at nasa 4 degrees pa lang kami. Ayan. So, wala pang masyadong ganap dito sa mga succulents ko kasi medyo malamig pa kasi yung panahon and hindi pa ako nag-cuttings, hindi rin ako nag-propagate ng mga dahon. Maliban na lang dun sa mga natanggal na dahon last year, nung mga nag-repotting ako, nag-rearrange ako ng mga succulents, ayun, yung mga natanggal na dahon, yun yung mga ginawa ko mga ngayon, mga leaf propagation. Pero ngayong is wala pa, hindi pa ako nag-umpisang mag-propagate. Ayan. So ito nga pala si Sabrim, napakaganda na ng kulay. Ayan, nagpipink na siya. Pero kapag summertime guys, para talagang wala siyang dating kasi lang siya, bukang-buka lang siya and then green. Ayan. So, ganito nga pala yung hitsura niya kapag taglamig or winter season. Yung papuntang spring yung mas maganda sa kanya. Yan. So, yan, diba? Napaka-soft lang yung pagka-pink niya. Maganda yung pagkakulay ng pink. Yan. Tapos, medyo chubby-chubby yung dahon. Yan. So, ito nga pala siya ay Korean succulents. Itong si Sabrim. Medyo matagal na rin to sa akin. Siguro nasa mga 4 years old na. Tapos nag-propagate lang ako nag-propagate and then mabilis lang din siya magkaroon ng babies. Lalo na kapag nilagay mo direct sa ground. Ayan, mabilis siyang lumaki. So ito nga pala yung hitsura sa ko. Ito ay seeds propagation ko noon. So ito nga pala yung hitsura niya kapag winter season. Ayan, nagiging kulay yellow, kulay pula, ayan. At napaka-frost hardy din niya, guys. So, nandito lang siya, ayan. Wala talaga siyang damage sa winter. Diba? Napaka-frost hardy ng nagawa kong na-produce kong seedlings, ayan. Tapos, ito naman si Pretty and Pink. So, ganito nga pala yung hitsura niya ngayon. Yan, di pa pink na pink. Pero pagdating ng summertime, parang wala lang. Parang kulay na lang siya. Normal lang. Ayan, normal na succulents. So, kapag taglamig na, ganito yung hitsura niya, guys. Ayan. Maganda. Lalo na kapag yung rosette niya ay maliit. Hindi masyadong malaki. Hindi masyadong mahaba yung dahon niya. Maganda yung hitsura niya. Cutie-cutie siya tingnan. Yan. Tapos, ito namang ginawa kong arrangement dito sa tray. Yan.
dry na dry, kailangan kong diligan. Gusto ko sana siyang diligan at ipasok sa loob ng bahay, kaya lang guys, mapuno na ng succulents yung loob ng bahay namin kasi nga yung ibang ionium ko pinasok ko muna sa bahay namin kasi nga sunod-sunod yung negative degrees, baka masira yung dahon kasi may mga ibang ionium na ako na sobrang dry na talaga niya. Tapos ayun nga, medyo nagkaroon siya ng frostbite pero hindi naman siya sobrang damage. So ayun, nilagay ko muna sa loob ng bahay at diniligan ko muna para bumuka ulit. Kaya tiniis ko muna to siyang hindi muna diligan hanggang medyo na yung temperature namin, medyo tumaas na at hindi na kami magkaroon ng negative degrees. So kapag gusto ninyong magdilig ng inyong succulents dahil nga nangungulubot na, napaka-soft na ng dahon, pwede ninyong diligan, kaya lang ipasok nyo talaga sa loob ng bahay. And kahit natuyo na siya, wag ninyo ulit basta-basta na lang din ibalik dun kung saan siya nakalagay dati. Kasi nga medyo tumaba na yung dahon, so mas prone na siya sa frostbite kasi nga tumaba na yung dahon niya. So yung tubig ng dahon niya, yun yung tumitigas kahit hindi siya nakadirect sa frost or nakataklob siya. Yun yung tumitigas lalo na kapag nagkakaroon kayo ng sunod-sunod na negative degrees katulad dito sa amin. So kapag nagdilig ako ng succulents, hindi ko agad-agad binabalik sa labas kahit nag-dry na siya kasi nga yung dahon niya ay tumataba na. So mayroon ng tubig yung dahon. So yung tubig ng dahon, yun yung tumitigas at nagiging ice. So masira pa rin siya. Yan. So bago ninyo ibalik sa labas, antayin nyo muna yung temperature na medyo mataas na, hindi na masyadong malamig, hindi na laging negative degrees. Saka ninyo ibalik kung saan siya nakalagay dati. Ayan. So ito nga pala yung variegated na Supreme. Ayan, medyo malaki na siya ngayon guys. Pati yung baby niya. Ayan. Kaya lang puti pa rin siya tingnan. So, ito naman si Ellen, tsaka yung pinropagate ko na Tito Buns na hindi siya nag-variegate. Yan. Medyo maganda pala siya tingnan kahit wala siyang variegation sa dahon. Parang may variegation siya, pero hindi siya nag-variegate guys. Sa sunlight lang yan. Yan. Kaya para siyang may variegated sa dahon tingnan, yung sa gitnang rosette niya. Diba? Maganda siya tingnan. Yan. Chubby-chubby. So, baka i-cuttings ko rin to siya para naman magkaroon siya ng mga bagong suloy. So, kapag kinatings kasi natin, nagpo-produce siya ng mga bagong suloy. So, yun yung magiging magmukhang makapal siya tingnan kapag may mga bago siyang suloy sa stem. Ayan. Sa isang puno, mas marami na siyang mga rosette. Ayan, kapag kinatings natin. So, ito nga pala siya, si Ghosty. Ayan, nagpipink yung dahon niya. Yan, di ba parang nag-variegate siya ng pinky variegation. Pero hindi siya nag-variegate guys. Ganyan lang talaga yung dahon niya. Yung kulay niya kapag taglamig, nagpipink siya. Nagpipink din naman siya kahit summertime. Tapos, yung koi gokuro ko, ayan, para siyang si diba? Blue jelly bean. Pero si koi gokuro to guys, yung tip ng dahon niya is nagpipink. Yan. Pinky-pinky yung dahon niya. At mayroon siyang farina. So, yan yung palatandaan na siya ay si koi gokuro. Yan. So, kasali dito yung mga, yung Frolifica. Yan. Tapos ito naman si Orpit. So ganyan nga pala yung hitsura ng dahon niya sa gilid. Din siya, kumukulay yung dahon niya sa gilid ng pula. Yan, hindi siya totally pula lahat. Kaya lang yung gilid ng dahon niya nagiging pula at yung mga baby niya malaki na rin. Yan. So naglakihan na rin yung mga babies. So, kapag kinatings niyo yung Orpit, ganito yung magiging mangyari kasi ito ay hindi ko naman to siya kinatings kaya lang kinain yung rosette niya ng uod nung summertime. So, ayan, nag-produce siya ng mga bagong baby sa stem kasi wala na siyang rosette. So, ayun, napilitan siyang mag-produce ng mga bagong suloy.
Tapos ito naman yung mga prolifica na mga cuttings dati last year na mga springtime. So ito na yung hitsura niya. So ito naman ay ika-cuttings ko na naman to ulit para ayun, gagawin ulit na ganito. Yan, para mas lalo nang dumami yung prolifica ko. Tapos ito naman ay pinagplanuhan ko na naman siyang tanggalin dito. Kasi kung nakita niyo guys, ayan, 'di ba? Maganda siya tingnan kung ganito, pero gusto ko pa kasi paramihin to siya kasi ayan, nakita ko na yung ano niya, product niya, kung ano yung hitsura niya kapag dumami siya. So, ayun, plano ko siyang paramihin ulit. Ito naman si Lovely Rose. Para siyang mayroong self-variegation sa dahon. Pero normal lang talaga sa kanya guys. Lalo na kapag taglamig. Ayan, para siyang nagkakaroon ng variegated sa dahon. Pero normal lang siya na Lovely Rose. Pagdating ng summer, bumabalik din siya sa dati. Ito naman siya si Elegance. So, medyo manipis na yung dahon niya. Pero ayun nga, medyo tiis-tiis muna ng konti. Kasi kapag diniligan ko siya, baka masira lang siya. Tapos, ito naman siya si Ameboidis. Medyo malaki na siya ngayon. Kahit wala siyang dilig, lumalaki pa rin sila. Kasi nga, umiinom pa rin sila doon sa dahon, sa pinakababang dahon. Yun yung iniinom nila habang nasa dormancy season sila. Tapos, ito naman siya si Moonglow or si Grim One. Ayan. So, hindi pa masyadong nagpipink. So, inaantay ko talaga siyang mag-totally pink. Kasi meron akong nakitang Graftoberia Moonglow na pink talaga siya guys. Dati nagkaroon naman ako ng ganong moment sa mga Graftoberia Moonglow ko. Pero sa ngayon talaga ay hindi na bumalik ulit. Ayan. So, sana soon. Tapos si Flower Blanc. Ayan. So, baka soon si Flower Blanc ay ihiwalay-hiwalay ko sila para magkaroon ako ng propagation kasi ito siya ay nagpropagate naman ako sa kanya dati, kaya lang yung is hindi talaga siya dumadami. Ayan, so baka etong mga babies iwalay ko sila, ayan, para meron ako mga bagong propagation. Ayan, kaysa magantay ako na magpropagate sa dahon, ayun, habang nagpropagate ako sa dahon, magpropagate na rin ako sa mga cuttings. Sa ngayon kasi, hindi na ako masyadong bumibili ng succulents. So, kung bumibili ako, kapag may nakita lang ako sa home center, kasi sa home center naman talaga ako, madalas bumibili ng mga succulents kapag may naka-display na maganda, na bago, or wala pa sa akin, ayun, yun lang yung binibili ko. Pero yung is, wala na, hindi na ako nag-succulents hunt, kasi nga medyo kailangan mong pumunta ng malayong lugar para mag-succulents hunt. Pero ayun nga, yan. So, ini-enjoy ko na lang yung mga succulents ko ngayon. Ayan, nag-propagate, papadami, para kapag may nag-goodbye, meron kang, natirang pang succulents na ganun pa rin na variety, lalo na tong si Ebony. So, etong Ebony, gusto kong paramihin to ng paramihin. So, baka yung ibang Ebony ko na naman ngayong taon, ay i-headcut ko na naman, or yung na leaf propagation ko dati na Ebony ay gagawin ko ulit na leaf propagation yung babies, kasi gusto kong dumami itong ganitong variety na mga succulents. Ayan, yung medyo mapula-pula yung dahon sa gilid and then matulis. Ayan, ito naman dati is 4 to siya, si Colorata Braditi, 4 na succulents to siya. Kaya lang yung dalawa is na goodbye last year na mga bandang summer din, and 2 na lang sila ang natira, tapos yung isa nasa mini greenhouse. So yung nasa mini greenhouse is siya, hindi siya ganito kalaki, medyo siya guys, medyo buka. Tapos ito naman siya is patayo yung dahon at medyo kumukulay na rin. Tapos ito namang Saragosa ko, hindi ko maintindihan yung pagka-crested niya, para siyang pack cross na crested. Ayan. So, medyo malaki na nga pala siya. Kasi dati na talaga siyang malaki nung nilagay ko dito. Kasi ito siya ay galing sa ginawa kong pinakaunang garden dun sa bukid. So, nilagay ko lang siya sa pot nung malaki na siya. And dahil nag-crested siya, nagkaroon siya ng mga bagong babies. So, ito nga palang mga babies na to ay iha-harvest ko pagdating ng spring. Ayan, para magkaroon ulit ako ng mga bagong babies ng Saragosa. Kasi yung ibang na i-propagate ko kasi hindi na siya maganda, pumapangit sila. So, eto, i-harvest ko to para
gawing propagation. Ayan. Tapos, eto naman siya, si Polydonis nga pala to siya. Nung nabili ko is Polydonis yung pangalan niya. So, ito rin is siguro ipaghiwalay ko to sila para magkaroon ako ng bagong propagation. Ayan. So, maganda kasi yung kulay niya, oh, diba? Pulang-pula siya, guys. Pero mas darker pa talaga yung pagkapula nito kapag hindi ko siya naripat. So, lang siya ngayon kasi bago yung lupa niya. So, katatanim ko lang sa kanya last year. So, mag-isang taon na pala siya sa clay pot na to. Ayan. So, ganyan na siya kalaki ngayon, guys. Kasi galing siya sa maliit na pot and then nilipat ko siya sa medyo malaking clay pot. Diba? Maganda na siya. Lumaki na siya. Tapos, ito naman siya, si Pulilensiana. Ito ay gusto ko rin siyang ipaghiwalay. Ayan. Gusto ko siyang paramihin. So, medyo mahaba na nga pala yung dahon niya. Kasi, nung binili ko talaga siya, is mahaba talaga yung dahon niya. Malaki siya. So, lumiit lang siya ng lumiit dito sa akin kasi hindi ko siya pinapalitan ng lupa. So, nakatanim kasi siya dati sa white pot na square at hindi ko siya nilipat. Tapos, nalipat ko na lang siya dun sa medyo malaking pabilog na pot. So, hindi rin siya masyadong lumaki hanggang nilipat ko siya dito sa clay pot. Ayan, medyo lumaki na siya ng konti. So, ayan, gusto ko rin siyang gawing propagation, paramihin siya ulit. And ito naman siya, si Musan, ayan. So, yung mother plant nga pala niya ay yung nasa gitna, yung maraming bulaklak. So, yung mga babies niya na nasa gilid na 4 ay kasing laki na rin niya. So, ito is ikakatings ko rin kasi nakita ko yung stem ng mga babies is parang hindi maganda, parang dry na dry. Baka may mga nagka-stem rot na sila kasi sobrang dry talaga ng mga stem. Hindi maganda yung stem at wala ring mga ugat sa nakikita ko. So, ito is ikakatins ko rin to siya para ma-refresh siya. Ayan. Diba? Napakaganda ng musan kapag na-compact siya at maliit lang yung dahon. Tapos, ito naman siya si Blue Elf. So, si Blue Elf nga pala, guys, kapag sobrang stress niya, mas mapula nga pala siya kaysa dito. So, konting mapula naman siya, pero yung tip lang. Pero mas maganda talaga yung sobrang pula. May nakita kasi akong Blue Elf na pulang-pula talaga siya. Maganda siya tingnan kapag sobrang pula. Ito naman siya si Onslow. So, ito si Onslow, pabayaan ko na lang siya kasi marami na akong na-i-propagate na Onslow. So, kapag gusto niyo mag-propagate ng Onslow, madali nga pala siyang i-propagate sa dahon. Mabilis lang siyang padamihin kasi sa isang dahon, maraming lumalabas na babies. So, kung gusto niyo magparami ng Onslow, mag-propagate kayo sa dahon. Ayan. Kasi sa isang dahon lang, cluster agad. So, yun yung mga na-experience ko sa propagation ko sa Onslow. Kaya, nag-propagate lang ako ng isang beses. So, ayun, ang dami ko ng mga Onslow. So, ayan, ito, pabayaan ko na lang siya dito. And, ito naman siya, si, old egg. Ayan, medyo malaki na rin siya at chubby-chubby. Pero yung mother plant nito ay nagkaroon ng damage nung summer. So, ito na lang siyang maganda i-compare dun sa mother plant. Ayan, chubby-chubby din yung dahon. Diba? So, ayan, ang aking old egg. Tapos, eto naman siya, si Agavoides Miranda. Ayan, maganda na yung kulay, guys. O, diba? Pumupula na siya. Tapos, yung tip niya is, pula. Ayan. Pero yung sa kabila banda is, hindi pa siya masyadong kumukulay. Green pa rin or may pagkadilaw. Ayan. So, iniikot-ikot ko rin siya minsan kapag napansin kong kailangan niyang ikutin kasi para mag-balance naman yung kulay, diba? Kasi yung mas magandang kulay kapag nakatutok siya sa sunlight. Yan, kaya kailangan niyang ikot-ikutin para balance yung kulay nila. So, ayan si Graftoberia Moonglow. So, medyo malaki na rin yung mga babies. And, ito naman siya si PVN. So, bali, 4 nga pala yung tinanim ko dito dati. Kaya lang yung 2 is nagkaroon ng stem rot. So, medyo nagkaroon nga pala to siya ng frostbite, pero okay pa din siya hanggang ngayon. Ayan, bumabalik naman siya sa dati. And ito naman siya si Agavoides Polydonis. Ayan. So, medyo kumulay na siya ng konti.
So, ito rin is, kasi yung mga kasamahan nito, binigay ko kasi. So, ko rin siya, i-propagate ko din siya para dumami na naman ulit. And, ito naman siya, si Silhouette. Ayan, ito nga pala yung nawalan ng rosette na mother plant na Silhouette, yung malaking Silhouette ko. So, nawala yung rosette niya, and ayan, ang pumalit, ang daming mga babies. So, nakakonect pa rin sila sa pinakapuno. So, ito is, ihiwalay ko na rin to. Yan, kasi nakita ko na yung niya, kung ano yung hitsura niya. So, baka ipaghiwalay ko rin sila. So, ito naman siya si Jaceray. Yan, hindi siya masyadong makulay ngayon, guys. Maganda kasi ang kulay nito, nagiging parang may pagkadilaw. Yan, pero hindi siya masyadong makulay. Yan, green pa rin siya. So, siguro dahil naparami yung yung fertilizer na ilagay ko, kasi naglagay ako ng fertilizer dito pagkatapos ng summertime, kasi nga growing season nila kapag malamig na yung panahon. So nagbudbud ako ng fertilizer sa kanila, kaya siguro hanggang ngayon hindi pa siya masyadong makulay. So ayan yung mga latest natin ngayon dito banda, guys, sa mga succulents ko dito sa patungan ko. Ayan. Tapos, eto nga pala siya ay mga Purple Delight. Mga puno nga pala to siya, guys. Tapos, kinatings ko. Tapos, eto is mga baby na dun sa, sa puno. Mga bagong suloy na to siya. So, diba, malaki na yung mga bagong suloy. Ang cute, ang gaganda, ang chachabi, at ang kukulay. Ayan, guys, si Purple Delight. Diba, maganda siya paramihin. Pero, maganda kung compact lang yung mga dahon nila. Kaysa sobrang laki. Ayan, tapos, yung mga kinatings ko rin na mga, ghost plant, ayan, ganito na nga pala yung hitsura, diba? Kumakapal na sila, guys. So, maganda talaga i-cuttings ng i-cuttings para magkaroon siya ng mga bagong suloy. And then, ayun nga, sa isang puno, mas madami na yung mga rosette niya kasi magkaroon siya ng mga bagong suloy sa rosette ng 3, 4, ayun. So, mas na siya, mas lush na siya tingnan kapag kinatings. Ayan. So, medyo nga lang siya, medyo nangulubot nga lang siya kasi nga hindi ko talaga dinidiligan ngayon. Hinahayaan ko muna silang dry. Tapos, ito rin, ayan, mayroon din akong kinatings dyan para magkaroon din ulit siya ng bagong suloy. Diba? Ang gaganda talaga ng Purple Delight. So, ito naman siya, nagkaroon din to siya ng, mga frostbite, ayan. So, medyo nangulubot yung dahon niya, medyo may mga damage yung dahon, pero okay pa rin siya, bumabalik pa rin siya sa dati. Ayan, natutunaw din yung, yung frost kapag nasikatan na siya ng araw. Tapos, yung mira ko, ayan, lumaki na nga pala siya, guys. Pinalitan ko nga pala to ng lupa ng mga autumn time, ayan. So, ganyan na siya kalaki ngayon pagkatapos ko siyang napalitan ng bagong lupa. So, ayan, diba? Ang gaganda ng dahon niya. Kaya lang hindi siya makulay, hindi siya pulang-pula. So, yung mga babies niya, ayan, malaki na rin, guys, paikot. So, marami din siyang palabas ng mga bagong bulaklak, ayan. So, ayan lang ang latest update natin dito sa mga succulents ko na nakatanim sa clay pots. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye!